Eto na nga, after 9 years, nakabalik na ako dito sa Cebu. At ngayon, meron na akong family, asawa, at 2 anak. 10 a.m. pa nga lang umalis na kami sa bahay. 10 a.m. pa nga lang umalis na kami sa bahay papuntang Terminal 3. At eto pa nga, is nalipat na pala siya sa International Airport. Sobrang init nga ngayon, and ramdam mo na talaga ang summer. Kahapon nga is yung recognition nila Brayden, kaya ngayon talaga kami nag-book. Kasi bakasyon na ng school nila, at gusto rin kasi ni Brayden na pumunta daw kami ng beach. Tinatanong ko nga yung mga anak ko kung saan ba nila gusto pumunta, kung anong gusto nilang gawin. Kasi every time na nagta-travel kami, lagi yung gusto ko yung nasusunod. So ngayon, sila yung masusunod. So marami kami pupuntahan. Theme park, safari, ocean park, lahat ng mga kids-friendly. Mga 11:40 kami nag-boarding, and then mga 12:30 kami nag-take off. Hindi pa kami masyado nakaka-breakfast niyan. Napansin ko rin ang daming mga vacant na seat dito sa aming flight, and baka because nagtaas yung oil and medyo pricey ngayon yung mga flight. Medyo malaki rin kasi itong airplane na to. Medyo nakakaramdam na nga rin ako ng Tom Jones dito kasi 1 p.m. na, wala pa akong kain at all. Kung makikita nyo si Kendall, pag nakakita ng pagkain, mas excited pa talaga yan sa akin umorder. Pero pwede naman kayo dyan mag-pre-order sa online. Since 45 minutes lang pala yung flight namin, ang bilis nga lang, akala ko 1 hour. Nag-order lang ako ng coffee, meron din tayo dyan na egg sandwich at noodles. And finally, dito na tayo ngayon sa Cebu. Oh my God, 9 years ago pumunta ako dito. Medyo nakakamiss rin pala yung Cebu. Pero marami naman kayong pwedeng puntahan dito. Kasi malaki naman talaga yung Cebu. Pwede rin kayo pumunta ng Bohol. Pero this time, kasi family kami, since may kasama kaming kids, i-enjoy lang din namin yung time namin together as a family. And after namin igala yung mga junakis namin is magre-relax na lang kami muna sa beach. Actually, dati pag gusto pumunta dito ni Papa P, maganda sana magkanyunuring kasi wala naman akong kasama. Syempre, magbabantay sa mga anak ko is yung kanilang mga angels. Alangan naman sa ate Glo lang yung kasama ko, si Papa P, hindi naman niya mahilig talaga sa mga extreme na mga activities. Then nakarating kami dito sa Philly Inn Star Hotel is mga 2:10 p.m. na ata. Then doon lang na-realize na Papa P na naiwan niya pala yung wallet niya ng laman is mga credit card niya doon sa aming sasakyan. Buti na lang talaga dala ko yung card ko din. Pero kahit saan naman kami magpunta or mag-travel, lagi talaga kami may dalang cash, hindi pa pwedeng hindi. Para in case of emergency din. Kulit ka. Sobrang ganda rin ng view dito. Actually, itong hotel na to, wala pa to nung the last time na nandito ako. Lagi akong pabalik-balik dito at saka sa Bohol. And alam nyo ba, first flight ko in my life is papunta dito talaga sa Cebu, and may pinuntahan kaming triathlon. And siguro nasa 18 years old ako. No, nasa 17 years old lang ako noon. And itong hotel na to, hindi pa to talaga nag-i-exist. Pero nung nag-research ako, sabi maganda daw dito kasi nga mag-i-stay kami na 2 days. Sabi ko, dito lang kami mag-stay, and super ganda. Meron din ditong casino, ang lalaki ng mga swimming pool, meron din playground. So, sa hotel pa lang talaga magi-enjoy ka na. So, ito yung room namin, and then after namin nag-check-in at nilagay namin yung mga luggage namin, pumunta muna kami sa swimming pool para mag-lunch, at saka kasi sila Brayden gusto rin kasi mag-swimming. Pero grabing init ngayon, tumatagos sa skin at saka sa buto mo. Kaya dapat lagi ka maglagay talaga ng sunscreen kasi kahit nasa shade kami habang kumakain, nararamdaman ko talaga yung humid, yung init. Ito kasi yung pinakamalaki nilang pool, pero very open area, so dapat pumunta na lang pala kami sa 4th floor kasi 5th floor to. So, tinapos na lang muna namin yung pagkain namin, and then pumunta na lang kami sa 4th floor kasi medyo covered daw doon yung swimming pool. Tignan mo naman si Kendall, namumula na. Kahit ang dami niya na nakain, nag-ice cream pa siya. So habang nag-i-enjoy yung mga anak ko na mag-swimming, ako naman, nag-chill-chill lang din ako. Ayan, o, diba? For the champagne, vitamin C na naman tayo. So lumipat kami ng swimming pool dito sa 5th floor, and tignan niyo naman si Brayden, ang galing-galing niya na talaga mag-swimming. Naalala ko ng mga first time niya na pinapa-swimming lesson ko siya. Medyo natatakot pa siya, nakakaloka. Pero ngayon, tignan niyo naman, ang yabang-yabang na, super confident na siya. So, pag nakita niyo ako dito, kasi marami nagsasabi, pag nakita ko pwede magpa-picture, hindi naman ako artista, mga madam. Pero kung gusto niyo, approach nyo lang ako. Very approachable naman talaga ako, and very friendly din. Don't worry, sasama ko kayo sa bakasyon namin dito sa Cebu. And tignan niyo naman si Kendall, for the mukbang din talaga to eh. Grabe tong batang to, parang walang kabusugan. And after namin mag-swimming, mag-chill dyan, mga 6:30 bumaba na kami para mag-change ako ng outfit kasi magdi-dinner kami. At si Ate Maricel, kung makikita nyo, naiiyak siya kasi akala niya na wala yung cellphone niya. Binalik niya swimming pool, wala doon. Pero ando doon lang pala sa bag niya.